Revelation 22 verse 7 nga bulahan sila nga namati nga nagahatag og pagpamalandong sa panagna sa maong kasulatan. Mo pulong sa Dios. Si Manny Pacquiao mingon siya nga the Bible is the manual to life. Nga naman nga may mong manual ang Biblia. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mo'y mo arin sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mo'y mong hanay sa imong kinabuhi. Like for example nako during my college time sa Cagayan de Oro, wala na na sa kumauna socializing. Like performing arts man ko sa Cagayan de Oro. Kapag ako mga artista, kasayaw man ko, kakoryo po ko at the same time, nagkakanta po ko. So most likely akong kinabuhi, labi na gabi ito sa bar. Ang akong ganahan sa una, inom-inom, lingaw-lingaw, sayaw-sayaw, kana yung parang paminaw na ko, na nang akuray nalipay. Without knowing ako mga ginikanan ka na to, siyempre, akong balon, ko ang primitis bisyo, niya akong ginikanan, grabe taong panikamot, nag-uma. Makaisunan, niabot ang panahon, na nagkatunan ako ang kahabililon sa kinabuhi. Nga naman nga nakakatun ko, kay naay gigamit ang Ginoo sa paani na nagpresentar sa dupa sa Diyos. Itong kapunon, usan ni kadakong dili alang kanimo. Ako moingon nga gipangga ka pag-ayo sa Diyos. Dili ni sa lagba nga miabot dinhi sa lugar. Amen. Dili ni sa lagba nga miabot dinhi. Niabot ni ang Diyos mismo na panalangin mo. Aron ka ikaw malimahid karon. Aron ikaw masultihan karon. Na ang Diyos na apay plano nimo. Na yung mga tao karon nga inspirado. Maghikop na galing uban. Magpalingis na galing kay uban. Kay paminaw nila, inspirado na sila. Kay paminaw nila, walay naghatag pili nila. Magkaigsunan ni Amin. Ingon nga instrumento sa Diyos sa pagpukaw nimo. Karon ang panahon na magpatuntag seryoso nga pag-ila sa Diyos. Amen. Dili lang kay makailat ang Diyos sa panahon nga natay balatian. Dili lang kay mutawag na sa Diyos sa panahon nga daw mo nagsakitan ka. Tawag na sa Ginoo. No? Dahil mga tao matutpa nila, magdumdum na Ginoo sa diyang naay problema nga makalinisan. Na what if kung ang doktor ringon, Ma'am Sir, gibuhat na namong tanan, ampo na nang usay, unahin ito kay Ginoo. Kung tungod siya Ginoo, grasya nili kayo, nagaang pa yung taon-taon siya sa Ginoo. Totoo mo mo anak, God is a God of second chance. As long as hindi nga ito kasing-kasing, seryoso mamay pa sa ilo. Muang punta nga na dyan kapakyasa. Muang punta nga kita na ginanglan ka Diyos. Tumunti ko mamabasa din sa Isaiah, chapter 1, kapitulo 1, versikulo 18. Nag-ingon ang Ginoo, narika mo, o maghusay kita, bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo, bisan pag ini dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karniro. Verse 19, kung andam ka mong magmasinugtanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. Palagpagan natin pulong sa Ginoo. Mag-ampo talan sa pulong, aron nga masabta na ito. Amahan, nag-ampo ko ng imong pulong karon. Mahimo kining usa ka maayong binhi. Matanom sa magkakasing-kasing. Dili mausik o di masayang. Lord, panalangini o bendisyonin ka nga lugar. Tanan nga niya karon gikan sa kabataan, mga ginikanan. Nag-ampo ko man ang imong pagministeryo karon sa gahom sa imong Espiritu Santo na mag-abdi sa sarabutan. Labaw sa tanan matapusa makasabot sa imong plano, makasabot sa imong gugma, sa imong pulong, kay nagsad kag kinabuhing dayon sa mga taong mutog musalig kanimo. Nagampo ko Dios ng tanang nadiya karon, makabatulong pagtuog magsalig kanimo. Nalabaw sa tanan determinado silang mualagad nga masinugtanon diya kanimo, makapangandam samtang kami naghulag sa imong pagbalik. Lord Jesus, akong gikumit kanimo, kini nga tapunon, kini nga puluhaton, mahimayang imong ngalan, wala ngay laing ngalan, Ginoo lamdong sa langit arang makaluwas, ngalan lamang imo Ginoong Kristo, kansang Dios nga nagpakatao, nga nagsakripisyo na matay pa mo sa krus sa Kalbaryo, ginubong og nabanhaw buhi sa walay katapos.
katapusan. Dagay kung kaman sa walay katapusan. Kinigdanan among gipangayo, pinagilamang sa kadakos sa kamahal. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo, ang tanan niyog. Amen! Amen! Praise the Lord! Now, sumala sa kung iyong kaganina ang Bible, may pagkaw sa manual to life. Nga naman, siya mismo nag-testify unsa ang iyang kinabuhi kanito. Matod pa niya na inadod siya na sikat kayo na tao. Pero dagang tao, makasir, kung wala kayo latingsa siya, kung unsa siya na klase ng tao. Kung garoon, isundan niya halos na ng bisyo. Apan sa diya, na na-encounter niya ang gahong sa Diyos, pinagi sa pulo. Aniin, nagkampo siya. Iyang na-realize na kulang kay niya ang pulong sa Ginoo. Matod pa niya, nagsimpa man ko. Usahin 5 times a day pa siya mag-ampo. Grabe pa siya mulod. Pero daghan niya siyang manok, 8 mil ka buok. O kuwato siya bar, i-close ng bar. Halos pagpunta ng inom. Babae niya left and right. Makaigsunan. Naasay pagkarilyoso. Naasay pagkila sa Diyos. Pero matod pa niya, bulag ang kinabuhi. Kay matod pa niya, nagtuto Ginoo, pero masalay po niya po na kinabuhi. Yang na-realize ng Bible niya ay muusab sa dagat sa kinabuhi. Now, ang word na Bible means basic instruction before leaving earth. Nakinsa pa din, gaway kamatayon, patas-tas ka mo. Akura? Kitang tanan, aminado ka, nagkaligato ka sa kamatayon. Kitang tanan magkaisunan, pero ang kanindot lang, na ay naghatag o pinod assurance o insurance. Dahil mga insurance mingon, dahil for example, si Peter dire. Ako rin yapon, meron si Peter, ma'am sir, ini asang papel niya yung bipilapan, kung masabit na nato sa opisina, insult ka karon dayon. Kung mamatay ka karon, makadawat dayon ka gas assistant. Kinsay makadawat ka gas assistant? Ikaw, napatay na o ang nabili? Ang nabili. Pero ang nakanindot aning insurance sa Ginoo, or assurance sa Ginoo, nakita mo tuo, nakita mo salig sa Ginoo, ang insurance ni mong magawat para nimo. Kinsay makabenepisyo? Ikaw. Amen. Tingnan mong abay. Ang makabenepisyo, brad, ikaw. Amen. Now, kitang tanan, kandidatong sumalasong tingon, mga matay tagtanan. Pero ang pulong sa Ginoo, mao'y pinaka-ultimate na to nga tool sa itong kinabuhi. Na human ani ang kinabuhi, na ay klarong assurance, na ay klarong insurance, na makadawat o benepisyo, sumala sa gisaan ngini, na kinabuhi dayon, ikaw na nituo. Amen. Di kayo makadawat o kinabuhi dayon, nagsaad ang Ginoo kinabuhi wala natapusan. Na dito sa langit, wala na'y kagulanan, wala'y kasakitan, wala po'y utang dito. Isa way utang rin. Ako na po, kitang-tanan na yung mga utang. Pero makaisunan, ang pulong sa Ginoo, nagpasalig na to. Human aning kinabuhian na to, na ay langit, kinabuhi, wala'y natapusan. Kaya itong lawas din bisan pag ikaw pinakadato din di yung kagaranti sa imong kwarta. Amen? Wala'y taong mingon na di ko mamatay. Kaya kwartahan ko, milyonaryo ko. Hastang daghanan na ngamatay. Kailan mo itong tagya sa Apple? Si Steve Jobs. Ang asset niya 2 billion na. Pero sa diya, nagabot ng panahon, nagpalatian siya. Ang iyang billion, wala yun kalukat niya sa iyang balatian. Dili garantiya makaisunan. Ngunit usa ka akong rason. Mauni ang among motivation. Ganin kami magpagamit sa Ginoo nga mahimong spokesperson sa Ginoo. Nga mag-represent me in behalf sa Ginoo. Tungod ng alam sa Ginoo. Tungod kang pinulay ng saad. Nga tao man sa mamatay. Na ay kinabuhi walay katapusan. 40. Ang peligro niya, ang dato magpagpapobre ka, o niya mamatay ka karunasa, o niya wala kay pagpangalagan sa Ginoo. Wala kay paghinulsol sa imong mga sala. Nagtumot ka gyapon sa imong silingan. Raot ka gyapon batasan. Mga tao sa imong silingan, di kanahan mo. Sampit nimo. Ano man, naay problema ang imong kagalingon. Makaigsunan ang purpose sa pulong sa Dios. Dili lang kay sa aral ka kinabuhi dayon.
usabon ang imong batasan, usabon ang imong hunahuna, usabon ang imong baba. Sa atong baba, nagsige magpamanikas, nagtao man kong kumple, nagtao man siya kong malas, magkaisunan, karong panahon na, gamito na ito ang gila sa pagpasidulog sa Ginoo. Gamito na itong gila sa pagpasalamat sa Ginoo. Kasi kahintang nimo karon, ang Diyos na ikatuyuan sa tanang panghitabo. Amen. Na ikatuyuan ang Diyos. Gamito na ito yung Bible, nagsulti, kamatayon o kinabuhi ang kahong sa tumoy sa itong gila. Kung sige kag sulti nga, mamatay na yung kuwanin sa kumbalatian, na mora yun ay kamakyan mo. Kung sige kag sulti nga sakit, mong sakit yun nagsamot, magkaisunan, karong panahon na, ang atong dila, o ikabahanan kayo nga wipon, isugit na to nga sa Jesus na atong doktor. Isugit na to nga sa Jesus atong mananambal. Isugit na to nga sa Jesus ang atong source sa panalangin. Siya ang atong provider. Amen. Siya ang atong magbalantay. Walay makulang ka nato. Pag mata niyo buntag sa iyo, unsa may pwede na itong buhaton? Ha? Pag mata niyo, mangita na yung cellphone. Pag mata niyo, manguta na yung sa resulta. Unsa ka? Pag mata na ito, pinakanindot, magpasalamat ka na buhi pa. Amen. Kinsa may nagabuhat na natin ang pagmata mo, salamat Ginoo nga buhi pa ko. Now, dili na sa itong ibasa, dunay invitasyon ng Diyos nga muduol diya kaniya aron nga naay paghusay. Nabuto ba ka nga naay korte sa langit? Naay kitawag na judiciary, meaning naay korte. Sa kalibutan, naay korte. Ang makasala, kung naay bukian nimo, mingon din pulis na pangita na nagpulis. Abogado, pinsa sa imong kaso. Na mga kaigsunan, bituot na kitang tanan na mga kapakyasan. Amen? Roma 3:23, ang tanan nakasala sa Diyos o nakasala. Now, tuod kay kitang tanan nakasala man, ang Diyos doon na invitasyon na muduol niya aron maghusay. Kinsay anda muduol sa Diyos aron na naay paghusay. Naay korte, kadulo na to. Ang atong judge, mao ang Diyos nga Ama. Si Jesus ang imong mediator. Unsa man ang mediator? Defense lawyer. Siya mo dipinsa aron ma-acquitted ka sa imong sala. Kinsa na kasilating kini og kining mga sumpong-sumpong husay. Are you with me? Now, mga kaisunan, si Jesus ang atong mediator. Siya mo dipinsa nimo. Siya ang mapapas sa imong sala. Siya ang munipinsa na ikaw walay sala. Ha? John 3:16, gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. O tungod nga na, gihatag ang iyang bugtong anak. Kinsa nga bugtong anak? Si Jesus. O ang tanan mo tuo kaniya, di malaglag, apan may kinabuhing walay katapusan. Kinsa'y gihatag ka na to? Aron nga kita pagkabato, kinabuhing walay katapusan? Si Kristo. Now, unsay gibuhat ni Jesus, mao tong hinungdan na si Kristo nagsakripisyo na matay gilubong og kabanaw. Mao nay gitawag og good news. Mao nay gitawag og ebanghelyo. Unsay ebanghelyo? Na si Kristo nagpakatao. Si Kristo nagsakripisyo. Si Kristo gilansag sa krus Kalbaryo. Si Kristo gilubong. Og sa katulong adlaw na banaw si Kristo og buhi sa walay katapusan. Palakpakan nato si Kristo. Roma 5, versikulo 8, lagi ng Bible, nga gidemonstrate sa Diyos niyang dakong gugma. Nga bisan kita makasasala, nagpakamatay si Kristo. Alang ka nato. Wow! Maunti ay naibibuhat ni Jesus na paminaw mag-agsunan. Ganong si Jesus na himong defense lawyer nato. Siya'y nagdipinsa nato. Now, sa'yo na ito, na ang bayad sa sala, sumala sa Bible, sumala po sa daang tugon sa balaod, aron na ay gitawag atonement of sin, magpapasasala, mag-ingaw sila blameless na karnero, toro or bata. Maunay serimonya, aron na naay paghinlo sa sala. Karon, ay dili naman paigo, dili na inap ang paghalag. Wala
na magalit kay kahalan, na wala kay baboy. Sa Roma 10:4, si Jesus ang katumanan sa balaod, aron kita mahimong matarong diya sa Diyos. Wa man tayo kahalan, di ko na pwedeng ihalat ito kaugalingon kay dili ni madawat, kay makasasala man eh. Unsay gibuhat sa Diyos? Sa John 3:16, sumala sa pagtibasa, si Jesus gihatag. Napaminaw, si Jesus ang nahimong substitute. Nindot o basta nindota. Sa una, ang mga Israelites mo'y maghalad, ang pari mo'y mag-officiate. Unsay gibuhat karon sa Diyos? Ang Diyos na galing amahan mo'y naghimo ni ini nga nindot nga seremonya once and for all. Ang iyang bugtong anak na si Jesus gihatag para kanato. Unsay na ito mo ni Jesus? Sama sa skaldero nga gipaday bilang sa sama sa skaldero nga gilapa. Kasayang pagkaon sa kamatayon ni Jesus, ginagmalan siya, gidunggab siya, ginatos siya. Wa kasabot ang mga tao, kaya wa man sila kailapin sa si Jesus. Kasi Jesus di ay ang Mesiyas. Kasi siya di ay ang manuluwas. Antong karon ka ng mga tao na sa init. Kaya ano, nagpuno ang atong unahuna sa religious mindset. Kaya unahuna sa tao, ang mga milyon ng makulos, ang mga milyon ng sakto. Exon ako musultin mo, usaray sakto. Si Jesus ay Pinoon. Si Jesus ay sakto atong palagpakan ng Diyos. Amen. Si Jesus lang ano man. Si Jesus mismo nag-ingon. John 14:6, siya mismo nagpaila siyang kagalingon. Kung sa gisulti ni Jesus, ako ang dalan, kinabuhi o ang kamaturan. Naapay reliyon na kastali dito, wa? Nindot nga na ito reliyon. Aron diya makita ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Pero to tell you, the ultimate way for salvation, the ultimate way to go heaven, it is by Him and through Him. His name is Jesus. Ato palagpakan si Jesus. Si Jesus mismo nagpaila siyang kagalingon. Ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamaturan. Dagang mga tao musulti nga ang amor ay kamaturan. Apan ako musulti nila, si Jesus lang ang kamaturan. Wala tayo langit. Ang higpit na kinabuhi, ang tinuod na kinabuhi, si Kristo. Hindi atong kinabuhi corrupted na rin. Ganong corrupted na rin, makasasala mo. Kanang imong kinabuhi, atong kinabuhi, subject din na makasalata. Pero kung wala'y Kristo ang imong kinabuhi, delikado o peligro ang imong kinabuhi. Amen? Amen! Mga kaigsunan, si Jesus ningon siya sa 11, versikulo 28 sa libro sa Matthew. Dool ka mo kanakong ikapuyan o kabutatan. Kaya mamahulayon ko kamo. Kisa'y pagkahatag o tinuod nga rest. Sa unang panahon, rest day. Ang tinuod nga rest day nato karon ang presensya ni Jesus. Kinsa'y lingon na makahatag na itong pahulay? Si Jesus. Amen! Doon mo kanakong nabugatan. Kinsa man ang nabugatan. Ang tao na naghimog na ba? Mga tao nga nalulong na Diyos sa pagpakasala. Kung wala na'y paghinulsol. Mga tao nga naglibog na ba? Pasayin na babaka ko. Sabi mga tao mga pastor, wag kinamatay ko maluwas kay grabe naman yan ang sala. Apan ako mingon mo, kung ang taong buhit basta tinud-anay nga mga ipasaylo, mo surrender sa kinabuhi, samtang di kayo pa nga aking panglaon. Amen! Ang kamatayon ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, wala ito'y ipili, regardless kung insa ka nga tao. Daghan akong encounter ng mga tao. Na sila mismo, mo-testify sila pagalingon ka pastor, daghan na akong napataw. Daot naman kayo kung kinabuhi. Magkagsunan, sadyang sila nangandoy na mausap ng kinabuhi. Gisurrender nila ilang tibok kinabuhi. Ang Diyos andam sa pagpasayo. Andam ang Diyos sa paghatag og second chance sa tao. Ang pangutana karon, kung ikaw karon nga nakadungog ani nga panawagan, andam ba ka nga mo tugyan sa kinabuhi nga bilin mo? Hinumdumi mo kay sunan ng tinog na kinabuhi ng imo karon. Kini ako dili ni mong tinog kinabuhi. Kaya kini ang kinabuhi na hugawan ni sa sala. Ang higpit na kinabuhi mo si Kristo.
Muna nga si Kristo mingon siya nga ako ang dalan ug ang kinabuhi. So karon, kung walay Kristo ang imong kinabuhi, mamatay na ang imong kaugalingon. Kung walay Kristo diya sa sulod, kana ang kinabuhi makisunan mo tubang na sa humanan. Walay Kristo ang makadipinsa nimo. Karon pa lang daan nga buhi ka. Alagari si Jesus, ang una siya na imong manaluwas. Kay kung abot ang panahon, waong kas Ginoo, si Kristo naghatag na nimo daan asuhan. Unsa ingon ni Pablo sa Philippians 1 verse 21? For to me to live is Christ, and to die is gain. Unsa di ay ang kamatayon sa tawo nga ay Kristo? Ginansya. Amen? In other words, kadaugan. Pero unsay kondisyon? Unsa ni Pablo, balik ko na ko Philippians 1 verse 21. For to me to live is Christ. Alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo. Kay kung mamatay ko, ginansya. Maunay dapat kadukan sa tao. Kaya kamatayon, mura man po di kawatan. Nakapay kawatan manangidaan nga, ma'am sir, kung niyang kadlaon pa, mangawat ko sa balay. Tayahin ko, kung manangidaan. Kung saan pagkawat, tungod kay kawatan siya, di na manangid. Nakaroon. Nakita ninyo yung news sa California? Nakita niyo yung news sa Los Angeles? Sa mga neighboring ng mga villages dito? Pila ka po mga kinabuhi nga karon mag-eksunan. Grabe yun ka, problematic nila. House, unlock, mga sakinan, why gipilit, mga halos pagdato na dito. Asa man ito nagsugod? Diba? Sa dara sa ilang analysis karon sa itong ilang selebrasyon sa gitawag og Globes Award. Usa ka prestigious tayo nga ceremony. Gi-award yung mga tao nga maayong performance. But because of that day, di-mark ka, di-provoke ka, dideklarar nila. Isang malaking sunog ang sumiklab sa Los Angeles. Dideklarar nila na godless city sila. O ila pag-resulti nga, zero mention about the God of universe. In other words, ilang republic nila na di ay dito sa ilang lugar walay Ginoo. O sa initabo after 2 days, gi-prove sa Ginoo na gigugma sila. Ang atong magsabot ato, nasuko sinod, posible, nasuko po sinod. Pero, katong trahedya, paminaw, ibininsa tos gugmas Ginoo. Na naman, gi-prove sa Ginoo na nag-exist siya. Gi-prove sa Ginoo na naa siya. Wala siya gihirot mamatay. Naalay pipila, pero hurot ang ilang taptangan. Unsay nahimong realization karon? Nangayot sila pasaylo na tinuod kay kanay Diyos. Kalakpakan na ito. You cannot joke with God. You can joke with the devil, but you cannot joke with God. Amen? Ganong di-apil na po na karoon na testimony. Tungod kay Pisko pa kayo nga pangitabo. Karong panahon na, concern tayo ang Ginoo sa tao. Subo lang dagang mga tao may pagtagad sa Diyos. Subo lang dagang mga tao karong may relasyon sa Diyos. Nabisi sa panginabuhi. Lalo di ay sinod, di pa na ika-provide ito pagpanginanglan. Di na galit nakaampo, di na galit nakapasar Bible, di na galit nakatugsimbahan. Kaya ano, na-pressure ka sa pagpanginanglan. Iksoon ang challenge na ito, ang Diyos andam siyang mabuwag sa itong mga kinabuhi. Andam siyang i-provide sa itong pagpanginanglan. Siguraduhan lang karoon palagdaan. Maghimo kag bagong pakigsaan. Muhimo kag bagong commitment. Ginoo gikan karon. Magpatuon kong tinuod nga pagpangalagan kanimo.